Sa bulwagan ng isang malaking mansyon, nakaluhod si Dante Ramirez. Pinalilibutan siya ng 15 kalalakihan. At nasa harap niya walang iba kundi ang among si Don Guerrero. Mabait akong tao, Dante. Alam mo yan. Noong kopkopin kita dito. Bali ang isang tuhod mo. Naalala mo pa ba kung paano kita tinulungan? Iho, you should be thankful to me. I gave you your life. Matamang sabi ng Don. Senyor, may anak ko ako. Pakiusap payagan niyo ho ako umalis. Tapos na ang huli komisyon. Si Nico, tama? 9 years old. Nag-aaral ng elementarya. Siya lang ang natitira mong kadugo. Di ba't mas mapoprotektahan ang anak mo dito? Kung dito siya titira sa poder ko? Hindi magkukulang sa kahit ano ang batang yun dito. Nahigit ni Dante ang paghinga. Alam niya ang ibig ipahiwatig na matanda. Noon, nadala rin siya sa pinakita nitong kabutihan. Sa huli, ang lahat ay transaksyon lamang. Sa bawat pagpapakitang awa ni Don Guerrero, kailangan niyang bayaran ng dugo. Tumapos ng napakaraming misyon na posibleng hindi niya kayanin ang buhay. Paulit-ulit, para lang sa isang surgery na binayaran nito noon. Napakatagal. Pero hindi pa rin nabawasan ang kanyang utang na loob. Senyor, sakitin ang anak ko. Magiging pabigat lang siya sa organisasyon. Hayaan niyo na ako mag-alaga sa kanya. Yun din ang hiling ng ina ni Nico nung iniwan siya sa akin. Sagot ni Dante. Kahit pa ang totoo, walang imik ang nanay ng bata bago umalis. Gusto niya lang tuparin ang wish ni Nico na malayo sila sa masalimuot na buhay na ito. Mukhang di ko mababago ang isipan mo, iho. Bueno. May kinuha si Don Guerrero sa bulsa. Balot yun ng tela. Nang mabuksan, makikita sa loob ang kalahati ng medalyon ni Dante. Namilog ang kanyang mga mata. Senyor, ikaw ang nagbigay sa akin ito. Noong araw na sumumpa ka ng katapatan sa pamilya Guerrero, napunta ito sa akin. Kailangan mo sundin ang huling utos ko para mabawi mo ito. Kapag natapos, ibibigay ko ito sa iyo at malaya ka na. Kapag hindi, alam mo na mangyayari. Ang organisasyon ng pamilya Guerrero ay may higit na importansya sa katapatan. Ang bawat mafia enforcer ay may isang buong medalyon. Ang kalahati iniaalay kay Don Guerrero. Oras na gustuhin umalis ng isang miyembro, kailangan nitong matubos ang buo na medalyon upang maging malaya ng tuluyan. Nangyayari lang yon kapag napagtagumpay ang tapusin ang huling utos ng matanda. Nakalimutan ito ni Dante dahil ayon sa kanyang alaala, wala pa ni isa sa kanila ang nagtangkang hilingin pabalik ang medalyon. Senyor, anong kailangan kong gawin para makalaya kami ng anak ko? Lakas loob na tanong niya. Naging problema natin kamakailan ang panganay na anak ni Compadre Sergio. Ang alam ko, siya magmamana ng lahat ng ari-arian ng pamilya nila. Kapag naupo sa posisyon ng binatang yon, ititigil niya ang transaksyon sa pagitan ng Olivares at Guerrero. Dante, hindi ako makakapayag doon. Paliwanag ng matanda. Naiintindihan ni Dante ang ibig nitong sabihin. Magkaibigan si Don Guerrero at si Don Sergio. Sa pagitan nilang dalawa, may mga maliliit na alitang pinapalagpas na lang ng bawat isa gaya ng delayed na pagpapadala ng armas o kulang ng mga balas sa kahon. Para sa anak ni Don Sergio na si Anton, hindi makatarungan yon. Oras na ito ang pumalit sa ama, tiyak na puputulin nito ang ugnayan sa kanila. Gusto kong burahin mo si Anton. May anak na sa labas si Sergio. Di kawalan sa kanya ang lalaking yun. Senyor, hindi sa ayaw kong gawin ang pabor na hinihingi niyo. Pero paano ako makakalapit kay Anton? Naganap ako na makakasama mo sa misyong ito. May paraan siya para makalapit kayo kay Anton. Sino ho? Tawagin niyo siya. Malakas na boses ni Don Guerrero. Isang boses ang agad na sumagot mula sa hagdan. Hindi na po kailangan. Nandito na po ako, senyor. Nanginig ang kalamnan ni Dante nung marinig ang boses ni Sky.
Pinilit niyang gawing malumanay ang ekspresyon para hindi mahalata ang kanyang pagkagulat. Sa lahat ng taong pwede niya makasama, sa misyong ito bakit si Sky pa? Pakiramdam tuloy ni Dante, pinaglalaroan siya ni Don Guerrero. Sky, nandyan ka na pala. Here. Kilala mo naman siguro itong lalaking ito. He's a single father. Pagpapakilala na matanda. Sinalubong ni Dante ang kuryosong titig ni Sky. Nakasuot ng fitted jeans at itim na t-shirt ang babae. Tila ba wala itong balak na lumabas kaso tinawag sa duty, kaya napilitang pumunta ng mansyon. Disappointed siguro siya, kasi ako ang nadatnan niya dito. Bulong ni Dante sa isipan. Ngumiti si Sky. Kilala ko siya, senyor. Nice to meet you again, Dante. Salamat sa pagpayag na samahan ako sa misyong to, Sky. Correction. Hindi ko alam na ikaw pala makakasama ko. Kung ganun minalas ka sa akin, I'm sorry. Nakaluhod siya sa harapan nito at pinaliligiran ng maraming tao. Ibig sabihin, bumaba na ang kanyang ranggo sa organisasyon. Kung nag-alala si Sky sa sariling reputasyon sa grupo, huli na para tumanggi. Alam niya kung gaano kaimportante kay Sky ang organisasyon. Nananalaytay sa dugo nito ang pagsisilbi sa pamilya Guerrero. Ano sa palagay mo, Dante? Untag naman ang Don. Tumango siya at mariing pumikit. Salamat, senyor. Tinatanggap ko ang misyon. Mabuti. Umalis na kayo ni Sky at wag na kayong babalik dito. Hanggat hindi pa natatapos ang pinagagawa ko. Masusunod po. Nagsialisa ng mga tauhan. Tumayo na rin si Dante at tumingin kay Sky. Mag-usap tayo sa labas. Magpaplano ka agad? Kung kasi matulog ka muna, ang lalim ng eyebags mo. Huwag mo nang isipin yan. Kung pwede sana huwag ka nang sumama sa akin, kaya ko to. Sasabihin ko pa rin kay Don Guerrero na nagtulungan tayo para sa misyon. Wala ka maluloko dyan sa binabalak mo, Dante. May connection ako kaya huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging pabigat. Bumuntong hininga si Dante. Inabot niya magaspang na kamay ni Sky at umiling. Hindi sa ganan. Isasama ko si Nico sa bawat lakad ko. Di ko siya iiwan hanggat di pa tapos sa misyon. Natatakot ako na baka kunin siya ni Senyor Guerrero para di ako makalis. Napapraning ka na, Dante. Sumusunod sa usapan ng Don. Kaya niyang ipapatay ang anak ng sarili niyong kumpare. Ano pa kaya ang tingin niya kay Nico? Naglakad sila paalis ng mansyon. Tinawanan siya ni Sky. Ba't ka pumayag na makasama ako? Hindi ka ba natatakot na traidorin kita? Hindi mo naman siguro ipagkakanulo sa demonyo ang sarili mong dugo at laman, Sky. Naumid ang babae. Hindi siya nito matingnan kaya huminga siya ng malalim. Hindi mo man siya pinalaki. Anak pa rin natin si Nico. Tandaan mo yan. 10 years ago, nagkasama si Sky at Dante sa pagbabantay ng anak ni Don Guerrero sa isang club. Pilyong binata si Tristan at matagal na nitong gusto si Sky. Pero dahil matigas ang puso ng dalaga, laging nababasted ang lalaki. Bilang parusa, lihim na nilagyan ni Tristan ng ilegal na gamot ang inumin ni Sky at kinulong ang babae sa isang silid. Pinapasok doon ng bruskong si Dante. Ang kondisyon sa kanilang paglaya, dapat may mangyari sa kanila ni Sky. Gustong ipahiya ni Tristan ang dalaga, ngunit takot naman ito sa magiging reaksyon ng ama kinabukasan. Kaya si Dante ang naipit sa sitwasyon. Pumayag naman si Dante dahil iniisip niya na kapag may nangyari sa pagitan nila ni Sky, mawawala na ng interes si Tristan sa dalaga. Tama ang kanyang hinala, pero kapalit nito ay ang puri ni Sky. Nagdalang tao pa ito bilang resulta. Alam ni Dante na may kasalanan siya sa nangyari. Aminado siya na hindi niya inisip ang maayos na sitwasyon bago kumilos. Nakainom din kasi siya nung gabing yon. Kaya nang iwan ni Sky ang sanggol na si Nico sa kanyang pinto, tinanggap niya ito ng walang pag-iimbot. Hindi niya inistorbo ang babae. Sa halip nagpasalamat siya dahil kahit bunga ng di kaaya-ayang pangyayari si Nico, nagawa pa rin ni Sky na ituloy ang pagbubuntis. Tutulungan ko kayo ng anak mo na makalaya kay Senyor Guerrero. Di kita tatablahin, Dante. Pangako yan. Sabi ni Sky. Salamat. Naglakad palapit ng sasakyan si Dante. Naiwan si Sky sa pwesto at nakamasid lamang.
Hindi maani nagdidante ang ekspresyon ng babae. Dahil nasa malayo siya, pero hiling niya na sana hindi ito dismayado. Sana hindi ito manghinayang sa pagbuhay kay Nico at pagbibigay ng batas sa kanya. Kumusta? Sino raw ang kasama mo? Tanong ni Kuya Petrov habang nagluluto ito sa kusina. Tumingala si Sky habang nakasalampak sa couch. Si Dante. Matagal na nung huli kayo nagkasama sa isang misyon. Tumanda na siguro siya. Hindi naman sobrang tanda. Tama lang. Wow, di ka nagalit sa kanya. Kailan ba ako nagtanim ng galit para sa lalaking yon? Siya ang kumuha ng virginity mo. Kinalat niya pa na hindi ka na birhen kaya nag-iba ang tingin ng lahat sa'yo. Nagkibit balikat si Sky. Alam mo sa tingin ko, nakatulong yung sinabi niya para tantanan na ako ni na Tristan. Nasa States na ang lalaking yun, may asawa at anak na. Di na rin ako pinopormahan ng mga tauhan ni Don Guerrero, so okay na rin. Ang bait mo talaga, Sky. Ako lang ang mamamroblema kung i-overthink ko pa, kuya. Iniwas niya ang tingin at napaisip. So what's bothering you? Wala naman. Anong wala? Ikunot na kunot yan noo mo. Nakagat ni Sky ang pang-ibabang labi. 9 years old na siya, kuya. Si Nico? Oo. Walang may ibang alam na ako ang nanay niya. Ang sabi ng mga malapit kay Dante, achiever ang batang yon. Matalino, malakas ng loob, mahilig sa mga hayop at makulit din. Kamukhang kamukha siya ni Dante, kuya. May picture ka niya? Heto, nakuha ko sa social media. Pinakita niya ang imahe ng isang nakangiting bata. Nasa hanay ito ng mga kaklase. Class picture nila ito last year. Kuhang-kuha niya ang mga mata mo, Sky. Malumanay na ani Kuya Petrov. Talaga? Hindi ko napansin. Nauutal niyang saad. Yung ilong din, maliit at matangos. Gaya ng sayo. Tumango si Sky at hindi na umimik pa. Nagpatuloy si Kuya Petrov sa paggagayat ng dagdag na sangkap. Anong plano mo? Untag nito. Tutulungan ko silang makaalis dito. Yun lang ang kaya kong gawin para sa kanila, kuya. Base sa nakita ko, mahal na mahal ni Dante ang bata. Kaya niya ipagpalit ang buhay niya para kay Nico oras na malagay ito sa panganib. Ikaw kaya mo ba? Hilaw siyang tumawa. Maliban sa pagbubuntis sa kanya, wala na ako ibang naitulong sa pagpapalaki sa batang yon. Hindi ako kilala ni Nico. Hindi pa uli ang lahat para kilalanin ka niya. You're just being negative. Inuunahan mo agad ang bata. Ayoko malagay siya sa sitwasyon na kailangan niyang mamili. Alam kong nagigilty pa rin si Dante kaya mas okay na kung hindi kami magkikita ulit pagkatapos ito. Napapalatak si Kuya Petrov. Wala ka boyfriend. Kung magkakaayos kayo ni Dante at kikilalanin ka ni Nico, edi magiging isa kayong happy family. May lakas ng loob si Dante na umalis ng organisasyon. Ako wala, kuya. Paano kanyan, di ba? Delikado ka. Oras na maging okay ang lahat, babalik din sa dating ayos ang buhay natin. Ihahanda ko na ang lahat ng kakailanganin mo pagkatapos ng hapunan. Ano nga pala ang balak mong gawin kay Anton? Hindi siya malapitan ni Dante pero ako kaya ko. Sigurado walang pili si Anton pagdating sa babae. Sagot ni Sky. Okay, mag-ingat ka lagi ah. Oo naman kuya, ako pa ba? Kinalikot ni Sky ang cellphone at nakita ang numero ni Dante na hiningi niya kanina mula sa mga kasamahan. Nagdadalawang isip siya kung tatawagan ba ito o hindi. Baka tulog na sila ni Nico. Bukas na lang. Sabi niya sa sarili bago binaba ang telepono. Pagod siyang pumikit at inisip kung ano kaya ang posibleng mangyayari sa mga susunod na araw. Kinabukasan, naghanda na makakain si Dante para sa anak. Naglagay siya ng baonan sa bag nito, saka naman pinuno ng tubig ang tumbler. Sino ang kikitain natin, Papa? Tanong ng bata habang kumakain. Si Skylar J. Nagupiton, katrabaho ko. Mamaya kapag nakita mo siya magpakabait ka ha. Huwag ka maingay. Ayaw niya ng batang panay ang sigaw. Huwag ka rin magpabili ng kung ano-ano, naintindihan mo? Mukhang boring naman yan si Ate Skylar Jane. Tita Sky na lang itawag mo sa kanya. Pero palalaki ang name niya, Papa. Ikaw Dante, ako si Nico. Sa pinagtatrabahuan ni Papa, importante ang malakas. Kaya siguro pinili niya ang pangalan yun kasi tunog lalaki. Madalas nabubuli si Sky. Ako hindi ako nagpapabuli sa school. Talagang kapag inaway ako, papaawayan ko din. Tama yan.
Wala ako lagi sa tabi mo. Tayo lang dalawa magkasama sa buhay. Kaya hindi kita natuturuan na maayos. At hindi rin kita natututukan. Pero hanggat maaari dapat matutukan lumaban. Hayaan mo. Kapag nakaalis na tayo dito, tuturuan kita ng self-defense. Talaga po, Papa? Gusto ko yan, Papa. Yung mga tinuro niya sa akin dati, pinaglumaan na yan eh. Na-master ko na agad. Basta wag na wag mong bibitawan ng unang suntok. Dapat laging self-defense, anak. Depensa lang. Huwag pangunahan ang paghahanap ng kaaway. Naintindihan mo? Tumango si Nico sabay ngiti. Excited na po ako makilala si Tita Sky, Papa. Pwede ka pa ba siya maging kalaro? Tanungin natin mamaya. Sagot ni Dante kahit pa hindi siya sigurado. Wala siyang idea kung anong iisipin ni Sky. Pagdating sa lugar na kanilang napagkasunduan, unang bumaba si Nico habang tangan-tangan ng malaking bag sa likod. Nakasuot ito ng khaki shorts at gray na t-shirt, malaking boots at kulay gray na sombrero, mula sa drawer ni Dante. Good morning, Tita Sky. Nice to meet you po. Bati ng bata. Ako si Nico, 9 years old. Nag-aaral sa mababang paaralan ng Augustus. Nasa 3 baitang na po ako pero huminto naman ako pansamantala. Natameme si Sky. Agad na sumaklolo si Dante at nilapitan ng anak upang awatin. Nico, huwag masyado malapit kay Tita Sky. Hindi, ayos lang sa akin. Bibong bata siya, no? Awkward na saad ni Sky. Nice to meet you din, Nico. Sabi ni Papa, ikaw po makakasama namin sa work niya. Maging mabait po kayo sa kanya, ha? Di naman ako malikot pero si Papa kasi lagi nasusugatan. Kawawa siya. Sabi pa ng bata. Napilitan na si Dante na hilahin ang bag nito pabalik ng sasakyan. Okay, tama na. Bumalik ka na muna sa kotse. Mag-uusap kami ni Tita Sky mo. Okay, Papa. Kusang bumalik ng sasakyan si Nico at kumuha ng snacks mula sa malaking bag na dala. Napailing na lamang si Dante. Pagpasensya mo na yung batang yan. Kung anong pumapasok sa isip, yun din ang sinasabi. Parang ako lang din pala nung bata pa ako. Nagmana siguro sa akin, no? Kahit pa hindi niya naman ako kasama sa paglaki, naipasa pa rin. Yumuko si Dante at lumunok. Sky, nagpapasalamat ako. Kasi tinuloy mo yung pagbubuntis kay Nico. Hindi pa ako nakakahingi ng tawad sa gabing yan. I'm sorry. Ang totoo niyan, iniisip ko na baka pag sinunod natin ang gusto nila, matatapos na lahat sa wakas. Tama ka dun, nakakainis pero di ko maitanggi, Dante. Pagkatapos nga nun, tumigil si Tristan sa pagiging obsessed sa akin. Gusto niya akong itest pero talaga may nangyari sa atin. Pagak na tumawa ang babae sabay tango. Matangkad siyang bata. Di na ganun kasama na ikaw ang papa niya. Alagang-alaga mo si Nico. Madumi ang mundong ginagalawan natin, Sky. Siya lang ang puro at natitirang dalisay sa buhay ko. Di ko sasayangin ang pagkakataon na umalis dito. Gusto ko lumaki siya na maayos. Tumango si Sky. At hindi na nagsalita pa. Sinuklay ni Dante ang buhok gamit ang kamay bago na mewang. Alam mo bang balak niya maging doktor? Talaga? Oo. Gusto niya sa susunod na magkasugat ako siya ang gagamot sa akin. Para bang suntok yun sa puso ko, Sky. Gagawin ko ang lahat para magkatotoo yun. Lahat ng pangarap ng anak ko. Sige, bilisan na natin ang pagpatay kay Anton. Pagkatapos nun, babawiin mo ang kaparehas ng medalyon at ihahagis mo sa malalim na parte ng dagat para hindi na ulit masinaga na araw. Matatapos din ang pagiging enforcer mo sa pamilya Guerrero, Dante. Pampalubag loob ni Sky. Hindi ko inaasahan na yung pagkupkop ni Senyor sa akin magbubunga ng ganito. Kung alam ko lang na sa ganito mauuwi ang lahat. Ano, hindi ka magpapasagip sa kanya sa kalsada? Kung ganon, di mo makukuha si Nico. Sa organisasyon tayo nagkakilala, Dante. Tinignan niya si Sky ng mata sa mata. Hindi siya iniwasan ng babae. Bagkus nakuha pa nitong umiti bago nagsalita. Tapos na ang nakaraan, ang isipin natin ngayon kung paano ipipinta ang kinabukasan. Sumilay sa wakas ng isang kalmadong ngiti sa labi ni Dante. Nanghihinayang siya dahil tiyak na magandang ehemplo sana si Sky para kay Nico. Hindi niya alam kung may karelasyon na ba ito pero dahil may anak na sila, may parte sa kanya na nagiging attached pa rin kay Sky. Kahit pa sinadya nitong tumanggap ng
Malalayong misyon para lang umiwas sa kanya. Nag-aalala pa rin siya paminsan-minsan. Baliktarin man ang mundo. Siya pa rin ang ina ni Nico. Bulong ni Dante sa isipan. Sky, paano natin lalapitan si Anton? Pasimple namang kumuyom ang kamao ni Sky sa tanong ni Dante. Nung una kasi confident siya sa kanyang balak pero na makita niya si Nico, hindi na masukat ang kanyang hiyang nararamdaman. Balak mo ba talagang dalhin si Nico kahit saan, Dante? Hanggat pwede, oo naman. Kung ganon, ipaliwanag mo sa kanya ang lahat, okay? Para di siya mag-isip ng kung ano-ano. Huminga siya ng malalim bago tumango. Balak kong akitin si Anton. Ano ka mo? Akitin? Ten. Huwag mo akong ginaganyan, Sky. Seryoso ka ba? Ba't naman hindi? Ito ang pinakamabilis na paraan. Ilang beses mo na ba itong ginawa? At ba't parang masyado kong confident dyan? Expert ka? Mabilis na tinadya ka ni Sky ang paa ni Dante. Aray ko, ano ba? Daing ng lalaki. Nung sapuhin nito ang paa, agad niyang tinukod ang tuhod para patamaan si Dante sa sikmura. Ano nga ulit yung sinabi mo? Ulitin mo yung tanong mo. Sa alam mong hindi dapat ganun eh. Paano ka nakakasiguro na hindi ka mabubukon ng lalaki yun? Sky naman. Honey trap ang pinakamabisang paraan para makalapit ako kay Anton. Gusto mong makalayo agad kay ni Nico, di ba? Huwag ka nang maarte. Stop! Sigaw ni Nico. Pumagit na ito sa kanila. Diba ang sabi ko tulungan mo si Papa para di siya masaktan? Tito Sky, ikaw yung nananakit kay Papa, bad yan. Sorry, Nico. Nauutal na sagot ni Sky. Mag-sorry ka kay Papa. Salita lang dapat pero sinipa mo siya. Nakita ko. Umaya si Dante sa pagtayo. Nakangiti na ito at inaasar pa ang bata. Ikaw talaga hindi kami nag-aaway. May nasabi na hindi maganda si Papa mo kay Tita Sky. Natural lang na magalit siya sa akin. Lahat na maging kaaway ni Papa pero si Tita mo. Hindi ko lalabanan yan. Kung ganon, dapat hindi niya siya ginagalit. Sabi niyo sa akin ang manakit ng babae, gawain ng duwag. Kinuha ni Nico ang kamay ni Dante at maging kay Sky. Kahit pa nakalukot ang mukha niya, napilitan siyang pagsiklopin ang daliri nila ng lalaki. Peace na kayo ah. Magkasama po kayo sa work. Oo na. Saad ni Sky at umira pa. Pumasok ka na sa kotse, Doc. Matatapos na rin ang usapan namin ni Tita Sky mo rito. Sabi naman ni Dante. Bumalik ang bata ng sasakyan habang nakatuon pa rin sa kanila ang tingin. Napailing na lamang si Sky. Baka gusto niya rin maging kapitan ha, taga-awat ng mga nag-aaway sa barangay. Hayaan mo na. Binitiwan ni Dante ang kamay niya. Naikuyom ni Sky ang palad. Nagustuhan niya ang gaspang ng palad ng lalaki. Noon pa man tipo niya ang maskulado. At may malalalim na boses. Kundi lang naging mapait ang una nilang pagkakakilala ni Dante sa hotel na yon, baka naging okay pa ang opinion niya dito. Kukuha ko ng armas mula sa armory ni Don Guerrero, sasama ka? Sige. Sumampas si Sky sa backseat habang si Dante pumosisyon sa manibela. Abala si Nico sa pagbubuklat ng picture book ng mga hayop. Habang palihim na sumusulyap sa kanila, natawan na lamang si Sky. Hindi ko naaawayan ng papa mo. Okay, sabi niya yan tita ha. Dante, ang una dapat nating gawin, maghanap ng intel para sa target. Kailangan malaman ko kung anong tipo niya sa babae. May kilala ka ba? Wala eh. Limitado lang ang konta ko sa iba nating kasamahan. Isa pa, may kuusap sana ako na habang tinatapos natin to. Huwag tayong humingi ng tulong kani-kanino. Ayokong balikan ng sino dyan para hinga ng pabor pabalik. Naiintindihan ni Sky na gusto nitong paliitin ang kontak para pagtapos ng misyon mapuputol na rin ang lahat. Kahit ang ugnayan nila, mawawala na. Akong bahala. Pumunta ka na sa address na sinet ko sa maps. Personal na kakilala ko yan. Di ka hahabulin. Sino to? Si Kuya Petrov. Nang magkaharap si Petrov at Dante, tila ba may naaamoy na pulbura sa hangin. Seryoso ang tingin nila sa isa't isa.
Papa, may utang ba tayo sa kanya? Bulong ni Nico. Siya na ba yun? Ang laki niya na, Dante. Ikaw masaya ka ba? Oo naman. Bakit hindi? Palibasa, hindi ko naghirap sa panganganak. Kuya! Sigaw ni Sky mula sa kusina ng bahay. Tigilan mo na nga sila. Hindi kami magtatagal dito kaya halukayin mo na lahat ng detalyeng alam mo. Talaga, Sky. Hindi mo wala ako bibigyan ng chance na makasama ng iilang oras si Nico? Para saan, kuya? Guguluhin mo lang ang bata eh. Bumalik si Sky sa sala. May dala itong brownies at gatas para kay Nico. Heto, kumain ka habang nagdidiskusyon kami. Kung gusto mo mag-CR, magsabi ka sa akin. Ihahatid kita sa banyo. Okay po. Pwede ko ba mayroon to? Ito, pati ito. Tinuro ni Nico ang mga libro na nakadisplay sa stand. Sige, may iba ka pa bang gusto? Wala na po, tita. Baka nahihiya ka lang sa akin, ha? Magsabi ka. Wala na po talaga eh. Naningkit ang mga mata ni Nico dahil sa pagtawa. Dumukwang si Sky para haplusin ang ulo ng bata. Tila ba may kamay na humaplos sa puso ni Dante. Gusto niyang kunan ng larawan ng mag-ina at ipa-frame ito nang mailagay sa dingding. Nagustuhan niya ang smile ni Sky. Mahilig ba siya sa pagbabasa? Tanong ni Petrov. Hindi. Ang totoo niyan yung mga picture ang tinitignan niya. Mahilig siyang mag-obserba ng mga larawan. Paliwanag ni Dante. Wala yan sa lahi namin. Napailing na lamang siya sa sinabi ni Petrov. Kumunot naman ang noon ni Nico at maging si Sky umirap. Tara na sa study room, kuya. Dito ka na muna, Nico. Paalam ng babae sa bata. Okay po, tita. Balik kayo agad ni Papa, ha? Pagpasok sa silid, agad na nagpalipad ng maliit na punyal si Sky patungo sa direksyon ni Petrov. Tumarak yun sa mamahaling mesa ng lalaki. Hoy, Sky! Mahal tong lamesa ko, ano ba? Yan ang napapala mo. Nananadya ka eh. Anong nananadya? Malay ko bang wala pa kayong balak ipaalam kay Nico kung ano kanya? Kasi labas ka na dun, kuya. Hindi ka dapat nangingialam sa bata. Balik ni Sky. Nag-aalab ang mga mata ng babae. At kulang na lang lapain nito ng buhaya na katatandang kapatid. Nadismaya si Dante. Kala pa naman niya matutuwa ito kay Nico pero mukhang hindi. Walang nagbago sa pananaw ni Sky. Ayaw pa rin ito sa batang bunga ng kanilang nakaraan. Fine. Kahit kadugo niya rin ako, sige kayo masusunod. Anong gusto niyo? Na matapos at makaalis na kayo dito? Yamot na sabi ni Petrov. Kundi lang malaki ang utang na loob ko sa iyo, Sky. Ilalaban ko si Nico. Aalis na si Dante sa organisasyon, kuya. Samantalang ako pagsisilbihan ko pa ang pamilyang yon. Anong klaseng buhay ang ipaparanas ko kay Nico? Balik ni Sky. Hindi na makaimik si Petrov. Nabuhaya naman ng loob si Dante. Sapat na sa kanyang malaman na inaalala ni Sky ang kaligtasan ni Nico. May pake pa rin ito sa bata. Nakakalungkot lamang dahil hindi ito sasama sa kanilang pag-alis. Give me a few minutes. Hahanapin ko ang mga detalye ni Anton. Imporma ni Petrov bago inumpisahan ang paghahanap ng intel. Nilabas nito ang malaking phone book at nagtawag ng mga kakilala. Ginamit din ang laptop para mag-research. Nagpanggap ito na iba't ibang tao habang gumagawa ng profile para kay Anton. Matapos ang mahigit isang oras, binitawan sa wakas si Petrov ang mouse. Okay, magtabi kayo dyan sa couch. Ipaliliwanag ko ang network ni Anton. Sumalampak si Sky sa tabi ni Dante. Agad tuloy na bumalot sa ilong niya ang nakakahalinang amoy ng vanilla. Mukhang yun ang paboritong scent ni Sky. Alright. Anton James Olivares, 35 years old. Panganay ng anak ni Don Sergio Olivares. Kasalukuyang nakatira sa 10th floor ng Bluelit Condominium Building. Malupit siya sa iba niyang kapatid na lalaki lalo na kay Jason. Isa-isang binanggit ni Petrov ang mga nalalaman hanggang sa mapunta ito sa mga typical na type ni Anton sa mga kababaihan. Ayon sa online forum na nahanap ko, gusto niya ng mga babaeng blonde ang buhok. May curves, cup D ang dibdib at malambing. Yung wild pero submissive type pa rin kumbaga. Dumako ang mga mata ni Dante kay Sky at lihim siyang napangiti. Itong babaeng ito walang kahit isang hibla ng pagiging submissive sa katawan.
Kapag ginalit talaga mananakit. Ba't ka nakangiti dyan? Tanong ni Sky. Ha? Wala ah. Inayos si Dante ang ekspresyon. Napailing naman si Sky. Seryoso nga. Kung may tanong ka, magsabi ka na habang maaga pa. Wala. Patapusin muna natin si kuya mo. Tumikim si Petrov. Guys, nararamdaman niyo pa ba ako dito o hindi na? Libre tong ginagawa ko. Kung alam niyo na magkano to sa iba, baka sambahin niyo pa ako. Ituloy mo na, kuya. Okay, Sky. Makinig kayo na maigi. Nagpapapalit-palit ng bar si Anton. Pero ang madalas niyang pinupuntahan pagdating ng weekend ay ang Red Box. Kung may lugar man kayong mamanmanan, yun na yun. Base sa sinabi ni alias Jeric, isa sa mga server doon nakausap ko kanina sa phone. Wala pang kinikitang babae si Anton sa ngayon. Napatiimbagang si Dante. Mukhang alam niyo na ang gagawin. Ako na lang itong walang idea sa magiging plano. Mabilis na basahin ang isip niya si Sky. Lalo pat nandyan si Nico. Mamadaliin niya ang lahat. Kung magsalita ka parang di mo ko kaharap, kuya. Dumilas si Petrov kaya iniwas na lamang ni Dante ang paningin. Hindi ko maintindihan ba't ganito ang kagustuhan ni Don Guerrero na mawala si Anton. Magkaedad lang sila ni Senyor Sergio. Imposibleng ipapapatay niya ang lalaking yun dahil lang siyang magbumana ng ari-arian ng mga Olivares. Mahabang panahon pa bago yun, di ba? Mukhang di mo pa narinig ang usap-usapan. Naalala mo ba si Cassidy? Untag ni Petrov. Panganay na anak ni Don Guerrero. 14 years old lamang nung mamatay. Isa ako sa 5 security personnel na inatasang magbantay sa kanya. Bumalpak ako. At ang dapat mangyari, pagbayaran ko ang pagkakamaling nagawa gamit ang buhay ko. Tinubos ako ni Sky. Kapalit nun ay ang panghabang buhay na pagsisilbi sa mga Guerrero. Malabo na makalis ka sa grupo, Sky. Ngumiti lamang ang babae. Nagpatuloy naman si Petrov. Ang nangyari nung gabing namatay si Cassidy, na-overdose sa pinagbabawal na gamot. Di kinaya ng katawan ang 5 tabletas ng ecstasy. Lahat yun, binigyan ng boyfriend niyang si Anton. Nahigit ni Dante ang paghinga. Umiling siya kay Sky. Subalit tumango ang babae para kumpirmahin ang sinabi ni Petrov. Bata pa si Tristan noong mga panahong yun. Samantalang si Anton na sa legal na edad na. Magkasosyo ang pamilya Olivares at mga Guerrero. Nakatakda siyang ikasal kay Cassidy. Pagtungtong ng 21. Pero naging salbahe si Anton. Inilihim nila kay Don Guerrero ang nangyari, kahit kami walang idea kung ano nangyayari sa private room na yun. Ani Petrov. Hindi ka ba nagtataka kung ba't hinahayaan ng mga Olivares na merong panlalamang na ginagawa sa Senyor Guerrero sa mga armas? Nalulugi sila sa bawat transaksyon pero ayos lang sa kanila. May malaking atraso sila sa pamilyang pinagsisilbihan natin. Dagdag ni Sky. Napahilot na lamang si Dante ng kumikirot na sentido. Hindi niya inaasahan na ganito pala kalalim ang gulong kanilang pinapasok. Tumikim si Petrov. Nung nalaman ko na si Anton ang target niyo, aaminin ko, natuwa ako ng sobra. Kahit pa maraming taon na ako nagdaan, nagigilty pa rin ako sa sinapit ni Cassidy. Gusto ko makatulong, Dante. Salamat sa impormasyong binigay mo. Malaking tulong nga lahat ng yun. Gusto mo ba ng tubig? Kanina ka pa panay hawak dyan sa ulo mo. Kung masakit, ikukuha kita ng gamot. Pag-aalok ni Sky. Sige, salamat. Pag-alis ni Sky, siya namang pag-iiba ng tono ng pananalita ni Petrov. Dante, mahihilingin sana ako sa'yo. Isama mo ang kapatid ko sa pag-alis pagkatapos ng misyon. Paano ka? Maghahanap ako ng mapagtataguan. Ang totoo niyan may dati akong kaklase sa high school. Jared ang pangalan. Isa na siyang abogado ngayon. Nakuha ko ang number niya nung minsan dahil sa paghahanap ko ng detalye para kay Don Guerrero. Nakilala niya ang boses ko tapos naging close ulit kami. Nag-offer siya na sa kanila muna ako magtago kapag okay na si Sky. Tunog mandurugas si Jared na yan ah. Paano ko ibenta niyan laman loob mo? Di ko rin alam eh. Ang importante, may mapagtataguan ako. Ano, pumapayag ka ba? Tumango siya. Oo naman. Pero baka ayaw sumama ni Sky. Ilitin mo. Kanina lang sinikmuraan niya ako eh. Umirap si Petrov sa kanya. Kapag sinabi kong pilitin mo, hindi literal okay. Suyuin mo ka ako, magmakaawa ka, magbeg. Saka na siguro pagkatapos ng misyon. Okay,
Basta may papayo ko lang sa'yo patungkol kay Sky. Huwag na huwag mo siyang pagtataasan ng boses. Lalo na kung maayos siya nakikipag-usap. Ibabalibag ka niyan. Di siya nadadala sa dahas. Mas marahas siya. Gets mo? Oo, nasampulan nga ako kanina eh. Good. Nagkakaintindihan tayo. Pagkatapos ito magtatago na ako. Kaya di nyo na ako makikita ulit. Napailing na lamang si Dante. Magpaalam ka kay Sky. Sure. Nabagabag naman si Sky sa biglaang pag-alis ng kanyang Kuya Petrov kasama ang barkada nitong si Jared. May duda siya na baka pinasadya talaga nitong bumiyahe para mapilitan siyang dumikit sa magamang Dante at Nico. Hindi pa ito tapos sa agenda, nabubuuhin silang tatlo bilang happy family. Ikinabit ni Sky ang peking dibdib sa harapan at nilagyan niya ng konting concealer. Inayos niya ang bandage dress na suot at kumiti sa full-length mirror. Okay na siguro to? Paglabas niya ng silid, agad na inobserbahan ni Dante ang kanyang itsura. Tabi niya ang dibdib mo, Sky. Kailangan ng adhesive para di gumagalaw kahit magpawis ka. Komento nito. Nakakabanas kasi. Ba't ba ang gusto ng Anton na yon malaki ang dibdib? Yun ang type niya. At ito ang napiling plano. Sige na, naghihintay na si Nico sa labas. Oo nga pala. In-adjust ni Sky ang dapat ayusin bago lumabas muli ng silid. Kumusta? Okay na? Tumalon pa siya para masigurong walang kakaibang tunog sa kanyang peking dibdib. Nice. Pero hindi ako sanay, Sky. Pero malaki, di ba? Huwag kang magkunwari dyan. Gusto mo rin naman ang size na gaya nito eh. Hindi ah. Parang di nga komportable eh. Oo, mabigat siya. Paano pa kaya kung totoong dibdib na, no? Masakit siguro sa likod. Kunwari ka pa. Gusto mo? Kabitan kita ng isa pang dibdib dyan? Meron doon sa likod. Wala nga lang nipples. Pumikit si Dante at naiiling na tumayo. Pupuntahan ko na si Nico. Uy, nahihiya siya. Bilisan mo na dyan. Shy type ka rin pala, no? Namumula ka eh. Hindi, naisip ko lang. Yung tulad sa regular size mo ang perfect fit para sa akin. Si Sky naman ngayon ang hindi makapagsalita. Kung noon ito sinabi sa kanya, baka hamunin niya pa sa suntukan si Dante. Pero ngayong may edad na sila, hindi na siya ganun kainis. May parte sa puso niya na nahihiwagaan. So kung ano kaya ang nais iparating ni Dante? Ngayon pa ba ako magdadalaga? Masyado namang delayed. Natatawang aniya sa sarili. Paglabas nila ng butik, tulog na si Nico sa couch at yakap-yakap nito ang malaking bag. Binuhat ni Dante ang bata pabalik ng sasakyan. Gigisingin ko siya. Wag na, ihiga mo na sa backseat. Gugulong siya pababa eh. Babantayan ko. Gagawin niya una ng legs ko para di siya mahulog. Sigurado ka, Sky? Oo, yung bag niya sa passenger seat na lang yan. Understood, Captain. Hinaplos ni Sky ang buhok ni Nico habang ito'y natutulog. Nagustuhan niya ang amoy ng bata. Para bang baby powder lang na hinaluan ng gatas. Hindi mahilig sa pagpapawis si Nico. Kaya mabango pa rin ito kahit gabi na. Mama? Bulong ng bata. Sa katahimikan ng kotse, dinig na dinig ang salitang yon. Pinigilan ni Sky ang paghinga. Pinakiramdaman niya ang pagtawag ni Nico at napagtanto niyang maganda sa pandinig ang boses nito. Para bang gustong maglambing at humihingi ng isang kiss mula kay Mama. Agad na dumukwang si Sky para halikan si Nico sa noo. Sleep well, baby? Okay, Mama. Bulong ng bata sa panaginip. Naikabig ni Dante ang manibela, kaya sinamaan niya ito ng tingin. Magdahan-dahan ka nga, may batang natutulog. Sorry. Iiwan natin siya saglit sa estasyon ng pulis. Habang ini-scout natin ang red box. Delikado ang lugar na yun. Ayoko siyang iwan sa labas. Ba't sa estasyon ng pulis? Pwede siya magstay doon sandali. Ilang oras lang naman. May kakilala ako. Huminto sila sa isang estasyon. Tinakpan ni Dante ang mukha ni Nico at pumasok sa loob. Nagpaiwan si Sky dahil nakaayos na siya. Hindi dapat makita ng kung sino ang kanyang itsura. Maya-maya pa, lumabas si Dante kasama ang isang matabang lalaki. Napansin ni Sky ang kanilang pagkakahawig. Sino yun? Si Tito Paeng yun.
May natitira pa pala akong kamag-anak. Siya yun. Walang may alam ng ugnayan namin. Kahit si Don Guerrero di ko nasabihan. Paano mo nalaman ng tungkol sa kanya? Kasama ako sa mga nahuli sa isang raid. Pinakawalan niya ako. Wow, kurap din siya. Gusto lang makabawi. Pinakupup ako sa kanila noon pero ayaw ng asawa niya. Kaya nauwi ako sa pagiging palaboy. Doon ako napulot ni Don Guerrero. Siya ba ang tutulong sa'yo sa pagtatago? Oo, hahanap siya ng paraan para mabura lahat ng records namin ni Nico Sky. Handang-handa na kayo ah. Kung gusto mo makasama si Nico sa mga natitirang araw, magsabi ka lang. Sige. Unang bumaba si Sky sa isang kanto. Inayos niya ang heels sa taas noong naglakad papunta sa Red Box. Isang exclusive na club para sa mga elitista. Ma'am, card niyo. Oh, it's right here. Hinugot niya ang manipis na card mula sa wallet. At binigay yon sa malaking mama. So, nandito ba si Anton? Nangangarap ka rin na mapansin. A girl can dream, right? Sabi kasi malaki raw. Nagkakamali ka. Di siya malaki magbigay ng pera? Yan totoo yan. Ano pala ang akala mo kanina? Wala miss, pasok na. Mukhang hindi ka close ni Anton ng mga security personnel nitong establishmento. Ayon din kay Kuya Petrov. Arogante ang lalaking yon. Kaya hindi na siya nagulat na malamang wala itong kasundo. Pumili ng isang spot si Sky at nag-order ng isang basong alak. Kabubukas pa lang ng club, kaya hindi pa marami ang sumasayaw sa gitna. Ang alam niya peak time nila ng madaling araw. Dito na siya! Pag-irit ng isang babae mula sa kanan. Who? Anton, sino pa nga ba? If he's here and he's happy? Siya ang magbabayad ng drinks na lahat, di ba, Steph? Right. Kaya hanggat nandito siya, lahat sinusubukan na umayon sa gusto niya. Ang galante naman ng lalaking yun. Sabi ni Sky sa sarili. Maya-maya pa pumasok na ng club si Anton. Suot ang itim na turtleneck at kulay gray na trousers. Lahat ay bumabati sa kanya. Maging ang owner. Lumabas para makipagkamay sa binata. Nakamasid lang si Sky. Binabasa ang bawat galaw ni Anton kung saan ito dadaan. Noong mapagtanto niyang dadaan ito ng hagdan para makaakyat ng second floor, pasimple siyang umikot para magkaroon ng chance encounter ang lalaki. Walang bago. Kasi hindi ka naghahanap, Hans. Dapat nagsiscout ka sa labas, sabihin mo may modeling ka rin na naghihintay at ibibigay mo ang calling card ko. Malakas na sabi ni Anton habang papalapit. Alam mong illegal yan, di ba? Kapag nahuli ako sino magmamanage itong club. Iba na ang mga kababaihan ngayon. Ayaw nang magpalamang at halos dati palaban. Kapag nalaman nila nagsinungaling ako rin ang babalikan nandun. Hindi nakinig ang lalaki sa tinura na may-ari nitong club. Nakafocus ang tingin nito kay Sky. Beautiful lady, may I know your name? Sabi pa nito. Umalis si Sky sa pagkakasandal sa hagdan at ngumiti. Sir Anton, good evening. My name is Jane. Jane? Ang sweet naman ang pangalan mo. Come here, malamig dito. But my arms will keep you warm. Sure. Umakbay sa kanya si Anton. Tiniis ni Sky ang pakiramdam ng braso nito sa kanyang leeg. Nagustuhan ko yung dress mo. Saktong-sakto ang haba. It's like you're made for me, baby. Maybe I am made for you. Pinauna siya nito sa pagpasok ng silid. Bago magsara ang pinto, nagtama ang paningin ni Sky at Dante. Nakabihis na ito bilang isang security personnel ng club. Itim na fitted shirt at pantalong ipinartner sa itim na sapatos. Pinatungan pa nito ang ulo na isang itim ding sombrero. Nanubig ang bagang ni Sky. Hindi niya inaasahan na maa-attract siya sa simpleng ayos ni Dante. Ba't ang awkward mo dyan, babe? Relax, it's just me. Ang bango mo. Limited edition yan. Kaya pala. Agad na nag-order na maraming drinks si Anton. Lahat ay malalakas. Halatang balak siya nitong lasingin agad. Eat some snacks. Gusto mo ba na matatamis? I can order cakes. Thank you. Wait. Iangat mo to skirt mo. May nakita ako eh. It's a shocker. Tattoo ba yan? Oo, it's a rose. Seryoso? I didn't expect na may tattoo kang ganyan. Kala ko pa naman mahinhin ka. I can be submissive to the man I like, Sir Anton.
Nakangising sagot ni Sky. Tumawa ng malakas ang lalaki. Bumukas naman ang pinto at pumasok sa silid ang iba pa mga kasamahan ni Anton sa pagka-clubbing. Si Dante ang guide nila. Papasok. Kaya nakamasid ito sa kanila. I like that guy yung Dante. If he can secure my kitty as well, I'll let him meet my dad. Biro ng isang babae. Agad na umangat ang kilay ni Sky. Tila nakarinig naman si Dante ng kung anong sinabi ng babae. Nag-iwas pa ito ng tingin. Don't disturb a working man. You can wait for his shift to end, tapos sa table mo. Di ko na siya type by that time. Nag-appear pa ang tatlong babae, samantalang ang mga kalalakihan busy sa pag-uusap patungkol sa kanya-kanyang koleksyon. Sinimulan din ni Anton na hipuin ang hita ni Sky. Uminom ka pa, sir? Alright, thank you, Jane. Magbabanyo kami mga girls. Jane, you wanna come? Alok ng isa sa mga kababaihan. Sure. Inalis ni Sky ang kamay ni Anton at sumama sa kanila. Ikaw pala ang flavor of the night ni Young Master, Untag ng isa sa mga babae pagdating nila ng CR. Oo, ayos na naman siguro, no? Yeah, you might think it's a good thing, but maliit ang kargada niya, girl. It's so disappointing. Talaga? Pero galante naman siya, di ba? Oo, but if may pera ka na, he won't be able to satisfy you. Natawa na lamang si Sky. Nung matapos ang kanilang pagre-retouch, nagpaiwan ang babaeng may gusto kay Dante kanina. Nagpahuli si Sky sa paglalakad para mabilis na ilock ang banyo. Nilagyan niya pa ng out of order sign ang pinto para walang magbukas doon. Naabutan niya si Dante na nakamasid sa kanyang kilos. Ngumiti siya. Hi. Sino yung nilak mo sa loob? Ninilak ba ako? Wala Malabo na yata ang paningin mo. May sira talaga sa loob kaya nilagyan ko ng sign. Tara na. Hinila niya ang braso ng lalaki hanggang makarating sila sa labas ng pinto ng private room. Naglabas ng panyo si Dante. Pinunasan ng namamawis na noo. Good luck, mag-ingat ka. Sure, huwag kang lumayo. Oo naman, hihintayin kita. Pinakalma ni Sky ang tumatambol na puso. Ngumiti siya sabay pihit ng siradura para pumasok sa loob. Jane, kanina ka pa hinihintay ni Anton na bumalik. Sabi ng isa sa mga lalaki. Jane, halika dito. Sumalampak siya sa couch at nagsali ng alak sa baso. Heto po, Anton. Baka malasing ako niyan, Jane. Alam mo ba kapag nalasing ako, nagiging malikot ang kamay ko? Napupunta san-san. Talaga? Gusto mo bang itali ko yan? You can use your tights. I can give you both of my hands. Napailing na lamang si Sky. Peke siyang umiti kay Anton sabay hagikik. Anton, lumabas tayo. Maraming tao dito sa loob, nahihiya ako. Nope. Hindi mo pa yata alam to, dear. Pero marami ang gustong manakit sa akin. I'm safe here. In this tiny room. Dito ka nalang bumuka ka para sa akin. My friends wouldn't mind. Nagtagis ang bagang ni Sky. Inilibot niya ang tingin at napansin na mukhang wala nga reaksyon ng mga kasamahan nila sa sinabi ng lalaki. Tila ba normal na sa kanila ang marinig na ganito si Anton? Madaling araw na, kaya malakas ang ingay mula sa speaker. Gayon pa man tila ba mas nakakabingi pa ang boses ni Anton sa tenga ni Sky. Usog mo yung skirt mo. Aabotin ko. Sige na. Bumukas ang pinto at pumasok si Dante. Sir Anton, may naghahanap sa inyo sa baba. Si Jason, kapatid nyo. Ano? Nakakainis naman. Ba't ka pumapasok na hindi kumakatok, ha? Hindi naman ako nakalaki. Kala ko ayos lang. Gago ka pala eh. Maghintay ka. Bababa ako at ipapatanggal kita kay Hans. Tumayo si Anton at padabog na umalis ng silid. Nagtama ang paningin ni Dante at Sky at bahagyang tumango ang lalaki. Anton, sasama ako! Well, come here. Huwag nang sumunod ang iba. Tuturuan ko na leksyon ang kapatid ko. Pagkarating niya sa labas ng club, pumalatak si Anton. Nasa na siya? Buisit na batang yun. Nasa loob ng coaching yun, sir. May pasa at bugbog sa buong katawan. Ano? Sino may gawa? Sumugod ang lalaki at pumasok sa loob ng sasakyan. Sumunod si Sky sa tabi nito habang si Dante. Dali-daling lumipat sa driver's seat. Nasaan ang kapatid ko? Putang ina. Set up! Sinuntok ni Sky ang sikmura ni Anton.
Nanghihina itong sumuksok sa isang tabi. Aray! Jane, ba't mo nagawa sa akin to? Tinatawag ka naman talaga ng kapatid mo eh. Maling pangalan nga lang ang nabanggit mo, Anton. Naalala mo pa ba si Cassidy? Siya ang tumatawag sa'yo kaya sumagot ka ng maayos. Nahihindik na sumigaw si Anton. Ngumiti lang si Sky bago inilabas na nakahandang syringe ng pampatulog. Sa isang iglap, ibinaon niya ang karayom sa hita ni Anton. Agad itong pinanawa ng ulirat pagkatapos ng 2 minuto. Dahil lasing na ang lalaki, konting dosage lang ang nilagay nila. Akala ko dapat hihintayin muna natin siya pumunta ng hotel. Dante, marami na nakakita kanina. Hindi na ako mapakali, Sky. May tiwala ako sa kakayahan mo, pero madumi ang Anton na yan. Paano kung ano-ano na lang pinagawa sa'yo? Di ko matim isipin, nahayaan ka sa ganun ng kalagayan. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Ilang misyon na nga napagtagumpayan ko, Dante, kahit isang beses di ako umatras. Pero ngayon magkasama tayo. Kailangan i-consider mo rin ang sinasabi ko. Kung ako masusunod, dapat binaril na lang natin ang kanina sa silid nila eh. Dapat sumusunod ka sa usapan. Wala rin sa usapan eh kulong mo yung babae sa restroom, di ba? Natawa na lamang si Sky. Hinubad ang wig na suot at tinapon ng peking dibdib sa labas ng kotse. Binigay mo na lang sana sa akin. Isusuot mo? Kasi papulutin ko ulit. Wala. Sumandal si Sky sa backseat at tumango. Anong gagawin natin sa lalaking to? Ihahatid natin kay Don Guerrero. Matitrace yan pabalik sa atin. Paano kung i-frame up natin ang ibang organisasyon? O kung pwede pagmukain nating inside job ang tumira kay Anton? Okay. Anong palatandaan na ibabalik natin kay Don Guerrero? Kunin natin ang mata niya. Sige. Lumingon si Sky sa likod. Nakita niya ang isang papalapit na motorsiklo. Tila babangga ito sa kanilang sasakyan. Kinabit niya agad ang seatbelt upang hindi matapon paharap. Dante, sa kanan! Kumapit ka, Sky! Sinagi ng motorsiklo ang likod ng kotse. Napapikit si Sky sa impact. Ginalugad niya ang ilalim ng upuan para kunin ang baril na nakatago doon. Kinasa niya ito. Ibababa ko ang bintana, Dante! Wag! Magtatawag ka lang ng atensyon. Susubukan ko silang iligaw. Bilisan mo! Nagpaliko-liko ang daan ni Dante. Nahulog sa sahig si Anton. Inapakan ni Sky ang dibdib dito para hindi gumulong kung saan-saan ang katawan ng lalaki. Pinatay ni Dante ang ilaw ng kotse. Umalingaw-ngaw sa paligid ang isang putok ng baril na sinundan ng isang bulyaw. Tigil! Dante, 2 na sila. Masusundo pa kayo natin si Nico? Huwag kang mag-alala, Sky. Ligtas si Nico. Pupuntahan natin siya pagkatapos ito. Kumapit ka lang dyan. Kumalma sa wakas ang puso ni Sky. Lumingon siya sa bintana para obserbahan ang galaw ng kalaban. Tinakpan niya ang mukha gamit ang tela para hindi siya makilala. Dante, mula sa Olivares sa mga humahabol. Natunugan agad nila ang nangyari kay Anton. Sige, kumapit ka na mahigpit, Sky. Gumilid ang sasakyan, tumilapon siya sa kabila. Napasigaw siya. Alam niyang magbabakat ang strap sa dibdib niya mamaya. Bumangga ang isa sa mga motorsiklo sa isang poste. Napangiwi si Sky. Fuck. Malaking gulo to bukas. Problema na nila yan. Ayos ka lang dyan. Hinahalo kaya sikmura ko, Dante. Saan ka ba natuto mag-drive? Sabi ni Nico magaling ako mag-drive. Anak mo yan eh. Kahit makasagi ka ng 10 kotse sa kalsada para sa kanya wala kang kasalanan. Natawa si Dante. Pinabanis kaya ang tingin at lihim na napangiti. Good job. Good work, Sky. Ngayon lang ako natuwa na may kapartner ako sa isang misyon. Talaga? Buti naman. Kasi ako din, hindi ako sanay na may ibang kasama. Sunduin natin si Nico tapos ihahatid kita sa inyo. Tumikim si Sky. Di na muna ako uuwi. Delikado pa sa mga oras na to. Siguro sasama muna ako sa inyo. Sige, yun din ang naisip ko. Ayoko naman pangunahan ka sa gusto mong gawin. Baka nakatulog na si Nico sa estasyon, Dante. Bubuhatin ko na lang siya mamaya. Maganda nga yun para wala na siyang tanong. Baka madatan kanyang ganyan na ayos. Ito pang si Anton nasa sahig. I-dispatch na natin ang lalaking to. Baka ano pa isipin ng bata? Magliliwanag na nung makabalik si Dante sa estasyon kasama si Sky. Hinanap niya ang titong pulis pero nakaalis na raw ito kasama si Nico. May cellphone ka ba dyan? Tatawagan ko si Tito. Heto, may isang burner phone ako rito. Nagring ang linya.
pero walang sumasagot. Kinabahan tuloy si Dante. Sa ikalawang ulit, narinig niya sa wakas ang boses na matanda. Dante, ba't di mo sinabi sa akin na si Anton Olivares palang titirahin mo? Paano niyo nasabi yan? Inalarma kami ng papa niya. Napagtanto ko agad na ikaw pala ang salarin dahil sinabi ni Nico na binanggit mo raw sa harap niya ang pangalang Anton. Yung inabata. Sa lahat ng tao dyan, ba't yung amo ko pa? Nawalan ng kulay ang mukha ni Dante. Tito, hindi ako dumukot kay Anton na unahan kami. Kung totoo yan sinasabi mo, magpakita ka sa akin. Ibabalik ko sa'yo si Nico oras na masiguro kung hindi nga ikaw yung salarin, Dante. Mapapahamak pamilya ko sa ginagawa mo eh. Opo, naintindihan ko. Papunta na. Napahilamos ng palad si Dante. Tumingin siya kay Sky at umiling. Mukhang may connection si Tito sa mga Olivares. Bibihira na lang malinis sa pulis, huwag ka na magulat. Ang dapat at isipin ngayon, kung paano mababawi si Nico, anong balak mo? Sumama mo ako. Magkunwari tayo na pinuntahan kita kagabi para pag-usapan ng bata. Ba't ako? Ikaw mama niya, di ba? Si Jane, na nasa red box kagabi. Pero si Sky, na nasa bahay, kinakausap na masinsinan si Dante. Kuha mo ba? Nag-iwas ng tingin si Sky bago tumango. Nagpasalamat siya rito sa katumulong sa pagbura ng peking tattoo sa katawan ng babae. Matapos maligo ni Sky at magbihis, desente na ulit itong tingnan. Wala na ang tuyong glue sa noo at dibdib. Tara na, Dante. Naghihintay si Nico. Wala pang pahinga si Sky nung huminto sila sa harap ng bahay ng tito ni Dante. Tahimik ang buong lugar at mukhang walang katao-tao sa loob. Dante, sigurado ka bang walang ambush na mangyayari dito? Di ko rin alam. Kung sasabihin ko posibleng may mga kalaban sa loob, di ka ba tutuloy? Nasa loob ang anak natin, ba't ako atras? Salamat, Sky. Pagpasok sa loob ng tahanan, una nilang narinig ang boses ni Nico mula sa sala ng bahay. This is a rattlesnake. Venomous but not poisonous. Ibig sabihin may kamandag pero hindi nakamamatay. It won't lose in terms of speed and agility. Look at the pattern of the scales dito. Mas muddy ang kulay niya kumpara sa ibang ahas. Still, it's shiny. Oo na. Rattlesnake. Nauulan ba yan? Tito, it's a snake. Saan ko nakita ng karinderya may binibentang putayang ganyan? Even restaurants don't sell snake meat. May animals na pangkain at may animals na hinahayaan dapat para sa ecosystem. Nakatulong mga ahas sa pagpusa ng mga peste sa kapaligiran, Tito. Kailan ka ba kukunin ng tatay mo ha? Natutulilin na ako sa yung bata ka. Di ka ba natatakot sa akin? Tito, ang higpit na hawak niyo. Nanonood lang naman ako ng Animal Planet eh. Nagkatinginan sina Sky at Dante at mabilis silang lumapit sa dalawa. Tito, anong ginagawa niyo? Pakawalan niyo nga si Nico, nasasakal na eh. Di ko nga alam kung saan pinaglihito eh. Ng nanay niya, di maubos ang kwento. Pay ko sa mga hayop na yun. Hayop din naman ako ah. Talak ng matanda. Nasaan ni nanay ni Nico? Siya na ba yun? Opo, siya na yun, si Sky. Huwag kayong nagmumura sa presensya ni Nico. Nak, masama yun ah. Okay, Papa. Sagot ng bata mula sa kamay ni Tito Paeng. Wala kaming kinalaman sa nangyari kay Anton. Pakawalan niyo na siya. Hinugot ng matanda ang cellphone sa bulsa at ikinumpara ang mukha ni Sky sa larawang nasa screen. Ubarin mo yung pantalon mo. Ayon sa mga kasamahan ni Anton, may tattoo sa hita yung babaeng ka-table nila kagabi. Bilis na! Agad nagsalubong ang kilay ni Dante. Nakakabastos na kay Tito ah. Hindi nga sabi si Sky ang babaeng yun. Kung di pa kayo titigil, personalin ko na kayo. Nirerespeto kita, Tito ah. Pero oras na kantiin mo maghihin ako, ihahatid kita sa impyerno. Gago ka ba, Dante? Sinisiguro ko lang ang kaligtasan ko. Huwag ka sabi nagmumure, naririnig ng bata. Agap ng lalaki na nagpatikom kay Tito Paeng. Kumalma na ito sa wakas. Siguraduhin mo lang na totoo yung sinasabi mo, Dante ah. Nico, I'm sorry bata. Sinuntok ni Nico ang pagitan ng ari ni Tito Paeng. Agad na napahiga ang matanda dahil sa sakit. Hinila ni Sky ang anak at nabilis nilang tinungo ang pinto. Doon nila hinintay si Dante. Dante, pupunta na sila dito. Umalis na kayo! Sumisinghap na sabi ni Tito Paeng. Magtago na rin kay Tito. Ang totoo niyan, kami nga ni Sky may gawa ng lahat. Salamat sa pagbabantay kay Nico. Buisit kang bata ka! Huwag na huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan! Kayo ang malas sa buhay ko!
Tumakbo na si Dante papunta sa kanila. Hinila nito ang kamay ni Nico at Sky pabalik ng bagong sasakyan. Nico, magtago ka sa ilalim, Sky. Sama mo ang bata sa backseat. Hindi. Paano ka sa harap? Kapag natamaan ka, babangga tayo. Iko-cover kita. Nico, kahit anong mangyari, huwag kang mag-aangat ng ulo. Maliwanag ba? Opo, Mama. You're my mama po, di ba? Nag-init ang mga mata ni Sky. Saglit niyang hinalikan ng noo ng anak saka pinatago sa ilalim ng upuan. Tara na. Pinaharurot ni Dante ang kotse pagsakay ni Sky. Nasa compartment ng 2 baril. May 2 pang magazine dyan sa ilalim. Teka, papunta na to ng Piera. Ang mga gamit yun ni Nico, paano na? Si Petrov na lang magdadala ng gamit natin kapag nakatakas na tayo. Gamit natin? Anong ibig sabihin yan? Sky, sumama ka sa amin ni Nico. Dante, kung tungkol ito sa anak natin, pwede ko siyang bisitahin kapag wala ako sa misyon. Di ko pwedeng sirain ang maingat na planong inihanda mo. Matagal pa bago matapos ang kontrata ko kay Don Guerrero. Huwag mo ako lolokohin, Sky. Magpanggap ka na sa lahat, huwag lang sa akin. Oh. Alam ko habang buhay niyong pagbabayaran ni Petrov ang atraso niyo kay Don Guerrero. Ba't di natin samantalayin ang pagkakataong to para subukan maging malaya? Huminga ng malalim si Dante bago nagpatuloy. Lumipas man ng halos 10 taon, Sky. Inihisip pa rin kita. Kapag wala akong ginagawa, ikaw ang una ko naaalala. Permission to speak, Mama, Papa? Denied, anak. Saad ni Sky. Ano sa tingin mo, Sky? Sasagot na sana siya kay Dante nung maaninag niya ang 2 itim na kotseng nakasunod mula sa likod. Dante, 6 o'clock! Pamilyar sa'yo? 2 lang ang pagpipilian. Olivares o Guerrero. Pareho silang walang magandang dulot. Kainis. Binilisan ni Dante ang takbo ng sasakyan. Kumapit si Sky sa strap ng kanyang seatbelt. Alam niya kung anong klaseng driver ang lalaking to. Kapit, Sky. Hawak na maigi, Nico. Umihit siya pakaliwa, gumilid ang katawan ni Sky. Inalala niya ang estado ni Nico sa likod at napabugan na lang ng hangin. Dante, baka masuko yung bata sa likod. Kailangan kong bilisan, Sky. I'm okay. May nakahandang hawakan si Papa dito sa sahig. It's like a roller coaster. Ulit, Papa. At least may isang bata nag-enjoy dito. Ani Sky. Ngumiti si Dante. Nabura naman ito agad nung magpapatok na makailang beses ang kalaban. Papa, I have scorpions in my bag. Itapon natin yung mga scorpions ko. At bakit may ganyan ka? Tanong ni Sky. Si Papa ang bumili, Mama. May lalagyan ng mga yon. Maingat naman ako kahit papano. Umugong pa ang 30 putok at tumama yon sa side mirror ng driver's seat. Nag-init ang ulo ni Sky. Bastos yun ah. Teka nga. Hinubad niya ang seatbelt at saglit na inilabas ang katawan. Gumanti siya ng putok at pinatamaan ng isang gulong. Gumewang ang sasakyan at saglit na nawala ng buwelo dahil sa pagkataranta ng driver. Bumalik siya sa sila at umismid. Di ko makita yung isa pa. Sky, yoko! Sigaw ni Dante bago inihilig ang ulo pahiga. Bumulusok sa ibabaw ng ulo nila ang 2 bala ng baril. Umahon si Sky para gumante pero wala na sa kanyang paningin ang naturang sasakyan. Nadaplis na naman ang balikat ni Dante. Kaasar! May tama ka, kailangan natin gamutin yan! Saka na, liligaw ko muna sila. Nadagdagan pa ang kanilang kalaban. Mula sa isang kotse, may 2 pang motorsiklo na nakasunod. Nasa likod pa si Nico at may iniindang sugat si Dante. Lubhang natakot si Sky sa kung anong kahihinatnan ng kanyang mag-ama. Kinuha niya ang burner phone sa bulsa at tinawagan ang numerong pinaka-memoryado niya sa lahat. Sino to? Senyor Guerrero, natapos na ni Dante ang misyon. Ganun ba? Bumalik ka na rito. Hinahabol kami ng mga Olivares. Kasama namin si Nico, senyor. Tapos, Sky, isa ka malakas na agent na organisasyon. Kung gusto mo umalis dyan, makakatakas ka, halika na rito. Kaya kong umalis mag-isa pero... Umuwi ka na sa mansyon. Senyor, ito ang pamilya ko. Ayoko silang iwan. Ayoko silang masaktan. Kapag napahamak sila, wala nang may iwan sa akin. Naiiyak na napatingala si Sky. Nandyan pa si Petroviha. Pero senyor, hindi siya ang lalaking pinakamamahal ko.
Hindi rin siya ang batang iniluwal ko. Iba sila kay kuya. Pakiusap. Bumuntong hininga ang matanda. Wala na ako magagawa kung yan ang nararamdaman mo. Senyor, makinig ka. Pinahirapan namin si Anton para kay Cassidy. Pinagbayaran niya na ang nangyari sa anak niyo. Talaga? Senyor, maniwala ka. May anak din ako, kami ni Dante. Alam mo ang takot na nararamdaman ko. Kahit kailan di kami nagtaksil ni Dante sa'yo. Pakiusap, senyor. Natahimik ang kabilang linya. Sunod-sunod pang dumating ang 3 putok bago ang natatakot na pagsigaw ni Nico. Mama, Papa, malayo pa po ba tayo? Ayusan po ba kayo dyan? Please be careful. Napamura si Don Guerrero. Papunta na riyan si Gaspar. Sila mag-escort sa inyo, Pales. Putol na ang ugnayan natin mula sa araw na to, Sky. Sabihin mo dyan kay Dante at Petrov. Palakihin nyo na maayos si Nico. Napangiti sa wakas si Sky. Narinig pa niya ang huling sinabi ng matanda. Napakahirap pagpalaki ng anak. Kahit anong pag-aalaga mo, mababahiran pa rin sila ng karahasan mula sa mundong to. Umiling si Sky. Sisikapin niyang patunayang mali si Don Guerrero. Naging mahirap dito na alagaan si Cassidy at Tristan. Dahil ito mismo ayaw bumitaw sa mga iligal na gawain. Sila ni Dante, kayang iwan ng lahat, alang-alang, sa pagbuo ng ligtas na tahanan para kay Nico. Nandiyan na agad si Gaspar. Bulilas ni Dante. Bumalik ang atensyon ni Sky sa harap at nakita ang papasalubong ng mga motorsiklo. Sinagupan nila ang mga sasakyan mula sa pamilya Olivares. Dante, kanan! May shortcut papuntang pier. Sige. Naiwan sa kanilang likuran ng ingay ng karahasan. Hindi sumulyap doon si Sky. Nangako siyang tatalikuran niya na ang dahas. Kailangan niya itong isabuhay agad. Nakipagkarera laban sa oras si Dante. Pagkarating sa pier, bumaba ito at inalalayan si Nico. Nasa pinakadulo ang yate ko. Dumating ang isang kotse, bumaba roon si Petrov, tangan-tangan ng 3 malalaking bag. Kasama nito ang isang matangkad na lalaki na kasuot ng maluwag na hoodie at pajama. Bilis na, Petrov! Oo, baka kasi may naiwan eh. Wala yan, I double check. Si Jared ba yan, kuya? Untag ni Sky. Ha? Oo wala ko ibang mapupuntahan. Sige na, umalis na kayo. Pwede kang sumama sa amin. Ba't di ka nagdala ng bag mo? Nandito na tayo, oh! Pumalatak si Jared. Petrov, balik ng sasakyan, bilis na. Oo na. Sa susunod ko nalang ipapaliwanag, Sky. Mag-ingat kayo ito ang number ko. Hindi ako magpapalit, in case na kailanganin mo ako. Sigurado kang ayos ka na sa Jared na yan, magaspang eh. Baka gusto mong bigosan ko muna para di ka artehan. Saka na, salamat Sky. Basta ikaw, iintindihin kita. Hinila ni Jared si Petrov papasok ng kotse. Bumalik din ito para bigyan siya ng isang paper bag. Keep safe. Kung kailangan niya ng dagdag, sabihin mo lang si Petrov. Sige, Kuya Jared. Saglit na hinawakan ng lalaki ang kanyang ulo. Hinila naman siya ni Dante paalis. Tara na. Umakyat sila ng yate. Inasikaso ni Dante ang pagpapalaot nito habang si Sky sinusuri ang katawan ni Nico. Wala ba masakit sa'yo, anak? Wala, Mama. I don't know kung ba't nawala kayo na matagal but I'm so happy kasi bumalik na kayo. Di ka ba nagalit sa akin? Nope. Wala naman sinabi si Papa na bad eh. He even said he missed you. Hindi na ako mawawala ulit Nung makalayo-layo ang yate sa daungan, umandar ito sa wakas. Yumakap si Dante sa kanya. Nakahanda agad sila. Di kaya pinasadya ni Don Guerrero ang mga to? Oo, hinihintay lang niya ang tawag ko. Binuksan ni Sky ang paper bag na bigay ni Jared. Nakapaloob doon ng libo-libong papel na pera pati ang kapatas ng medalyon ni Dante. Sa bandang ilalim, naroon din ang sariling medalyon na pag-aari ni Sky. Buo pa ito. Naluha siya sa labis na saya. Pinapakawalan niya na tayo, Dante. Kinuha ng lalaki ang kanyang kamay na may hawak na bakal. Nilabas ito ay isa pang bahagi ng medalyon. Binuo ito sa palad ni Sky. Ito ang nakaraan ko, Sky. Ito naman ang sayo. Nico, halika. Kunin mo itong medalyon namin ni Papa mo. Make a wish at itapon mo sa dagat. Okay, Mama. Pumikit ang bata habang hawak ang 2 medalyon. Kumuha naman ng bandage si Sky para itali sa sugat ni Dante.
Ang haba naman ng hiling na yan, anak. Marami akong wish, mama eh. Gusto ko di kayo mapapahamak ulit. Lagi na lang may sugat si Papa tapos ikaw din. Ngayon ka lang bumalik. Buong lakas na hinagis ni Nico ang medalyon. Nilamon ng dagat ang mga bakal. Para bang nawala ng tinikalalamunan ko. Ani Dante, sa natatawang paraan. Dumukwang si Sky para kantilan nito ng halik sa labi. Saglit na natulala ang lalaki bago siya niyakap ng pagkahigpit-higpit. Maraming salamat at pumayag ka sumama sa amin, Sky. Totoo ang lahat ng sinabi ko kay Don Guerrero, Dante. Kayo na ang mundo ko ngayon. Magmula ngayon. Umugong sa loob ng yate ang sigaw ni Nico. Yay! Animal Documentary CD! Natawa sila sa excitement ng bata. Iisa man ang mundo. Iba't iba pa rin ang entabladong ginagalawa ng bawat individual. Marahil pangit ang pundasyon na binigay sa atin ng tadhana. Pero tayo pa rin ang maestro na magdidikta kung paano magtatapos ang ating buhay. Gaya ng pagpili ni Sky at Dante, na iwan ang nakasanayang gawain para sa kanilang anak. Nariyan man ang sunod-sunod na sakit, pagkadismaya o pagluluksa, dapat taas noo pa rin na lumalaban. The End.